Yes, totoo po yung bayan. Narito na lalaki hindi mayaman pero may palasyo naman. Si Kuya Rica Palacio Jr. Bumabati sa inyong lahat sa magandang umaga. Ay pagpalain po tayo ng ating poong may kapal. Araw tayo ngayon ng Sabado. It's October 10, year 2020. Sa tumarik dito barangay sa 12 bayan po ng ating lalawigan sa inabot ng ating signal. Hari naman nasa maayos po kayong kalagayan, hari nawawala kayong karamdaman. At sana po naman tayo ay patuloy na binibigyan ng lakas ng poong may kapal upang malagpasan natin ang anumang pagsubok sa ating buhay, lalo na itong coronavirus pandemic na patuloy pong nananalasa, patuloy ng bibiktima sa buong mundo. Kaya kailangan po ibahin pag-iingat, sundin natin ang payo ng mga health experts natin, ang World Health Organization, and of course ang ating Department of Health. At syempre ang ating mga opisyal dito po sa ating bansa, sa ating lalawigan. Sa pangalan po ng bawat Pilipino, sa pamumuno ng ating Pangulo, sa pangalan ng bawat Norteño, sa pamumuno ni Governor Regay Talyado, katuwang po ang ating Congresswoman Josie Baning Talyado, ating mga barangay officials, municipal officials, at syempre ang ating mga mamamayang Norteño. Katuwang para po sa pagsulong at pagunlad ng ating lalawigan. Ito po ay isang panibagong umaga, panibagong pag-asa, panibagong buhay. Ang muling pinagkaloob sa bawat isa sa atin ng ating poong may kapal upang tayo po bayan ay muling maglingkod sa kanya sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating barangay, munisipyo, lalawigan at sa ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na po sa ating kapwa na walang-wala sa lipunan, may karamdaman, may kapansanan. Ari nawa tayo po'y magsilbing liwanag ng pag-asa na mga taong nasa gitna ng kadiliman. Ito po yung mga taong labis na naapektuhan ng coronavirus pandemic na ito, na maaaring nawala ng hanap buhay o talagang naghihirap sa lipunan. Sa abot ng ating magkakaya, hari nawa po sila ay ating maabutan ng kahit konting liwanag ng pag-asa. Kahit konting tulong man lamang, ipadama natin na nandyan tayo upang tumulong sa abot ng ating makakaya. Bayan, sa araw na ito, napakarami tayong magagandang balita sa 282 barangays. Punong-puno ng biyaya ang isang linggong ito. Biyaya mula po sa provincial government, mula sa tanggapan ng ating Gobernador Regay Talyado, at yan po sa tanggapan ni Congresswoman Josie Baning Talyado. Unahin natin yung pong naganap na financial distribution. Dyan po bayan sa bayan ng Labo nitong nakaraang October 7. That was last Wednesday. At tayo po naman ay nandiriyan. Saksi po ang inyong lingkod at tayo nga yung nag-MC riyan sa programa sa financial or cash assistance for teachers. Ito po kasi ay sa panahon ng pandemya, kailangan ng mga guro ang assistance talaga pang-load, pambili ng load para naman makapag-communicate sila sa kanila pong mga estudyante. Kaya kahit konting halaga lamang itong naibigay, pero talagang naramdaman nila yung pagmamalasakit ng ating gobernador, ng ating kongresista Josie Baning Talyado, sa mga kaguruan natin. Kahit konting pagtingin ay binigyan sila. Pero malaking bagay na rin itong 1,000 piso sa bawat guro para pandagdag sa kanilang pambili ng kanilang load. Mamaya po mapapakinggan natin yung bahagi ng programa po riyan at presente. Last Wednesday, siyempre po, pinangunahan po ni Congresswoman Josie Baning Talyado dahil sa dami po ng mga activities, mga bisita si Governor ay
lagari din. Kaya kuminsan si Congresswoman na lamang ang kanya pong napapakiusapan na pumunta at mag-represent ng tanggapan ng ating kongresista at ng kanyang tanggapan ng ating Office of the Governor. At nandun din si Bukal Bihog Serdon being the chairman Committee on Finance and Appropriations sa Sangguniang Panlalawigan. At si Bukal... Ha? Sige. Okay ba? Yung kuha natin, nakakuan ba tayo? Naka-live na dyan sa... sige. Si kasamang Philip ay talagang andyan katuwang natin ang ating piloto. Si kasamang Philip Rait. At tayo po ay live sa ating Facebook page. Edmond Juarez is watching. Si Ara Claudine Escanilla is also watching. Sa lahat mong nanonood sa Facebook page ng Cool Radio at sa aking Facebook page, Rick Palacio Jr. Thank you very much. God bless us all. At sa mga nakikinig siyempre sa dalawang himpilan sa ating Cool Radio 100.5 ANFM at siyempre ang 96.9 DWSN-FM Radio Pilipinas. Good morning po sa ating Unified Incident Commander, kay Attorney Don Colvera. At ito pa yung aside po dyan, kahapon punong-puno ng magagandang balita po tayo. Ito yung maganda nating mapakinggan. Yung pong groundbreaking ceremony kahapon. Si SMIB yung nag-MC kahapon doon sa San Pedro. Yung pong groundbreaking for the construction of Camarines Norte Provincial Hospital Annex. Ito po hindi pangarap, hindi pangako, kundi katuparan ng pangarap ng mga taga Santa Elena na magkaroon ng hospital. Kaya kahapon, hudyat na. Nasisimula na po ang construction ng naturang hospital. Nakakatuwa. Kahapon po, doon sa San Pedro po ang location ito. San Pedro, Santa Elena. Di ko lang matansya kung ilang kilometers from the municipal town proper, yung distansya po ng San Pedro. But along National Highway lamang po ito. Ano po? At doon sa San Pedro, at siyempre pinangunahan po yun ng ating gobernador. Gobernador Egay Talyado, Congresswoman Josie Baning Talyado, at nandun po ang ating Vice Governor-elect, Jonah Pimentel, and the acting Vice Governor, Concon Panotes. Pinangunahan niya yung mga kasapi ng Sangguniang Panlalawigan. At nandun po ang taga roon mismo sa Santa Elena, si Bukal Artemio Bihog Serdon. Siyempre, nandun po si Bukal Nerds Baning. Nakakatuwa at halos sa full force. Ilan lang po yung wala doon. And then, nandun si Bukal Ramon Baning, Bukal Bong Quebral, Bukal Michael Aling, Bukal Aida Dasgo, Bukal Rene Herrera, Bukal Stanley Alegre, Bukal Atoy Moreno. Ayan po. At siyempre, yung alkalde po ng Santa Elena, si Mayor Dina Bonivier Borja at Vice Mayor Mendoza. At mga, hindi ko kasi gaano kilala yung mga konsihal ng Santa Elena. Ang akin lang personal na nakakausap, itong si Konsyal Cecilio Bactol. Ayan. At mayroon tayong maikling interview, reaction kung anong masabi niya sa daming biyaya na ibinigay sa kanila ni Governor Egay Talyado, ni Congresswoman Josie Baning Talyado at ng provincial government. And of course, I would like also to mention po yung ating mga akma nakita. Sa dami kasi ng tao kahapon, umaga po yun I think mga around 9 o'clock yun. Kasi nauna po kami ni kasamang Ram at yung dalawang natin, piloto. Sa poblasyon kami pumunta. Yung turnover doon, akala ko doon mauna yung turnover nung integrated high school building. 3 rooms po yun, napakaganda. Daan kami doon, wala pa. And doon pala sa San Pedro yung mauna, kaya nakahabol po kami. Tama-tama, pagdating namin roon, magsisimula na yung programa. Ano po? Okay, at yung mga mga official, mga empleyado, and of course, ang ating provincial administrator, Alvin Jerome Baning Talyado, nandoon po.
And then si Provincial Engineer Tubi, siyempre siya yung pinaka-in-charge doon sa groundbreaking. And then si Engineer Eden Burhan, nakita ko si Ma'am Eden. Di ko gaanong makuhan yung iba kasi sa dami ng tao, pasensya na. Yun lang kasi yung nasa mayarap ko kasi po nagko-coverage kami. Kaya nandoon tayo sa may bandang unahan ng mga tao para makuha natin yung maayos na audio kasi live tayo kahapon sa Radyo Pilipinas. Ano po? Medyo maputik nga lang. Talagang napalaban ang mga sapatos ng ating mga department heads na nandoon. Siyempre, at si admin, napalaban si sapatos niyang bago. Maputik, pero nilagyan din sana sa ibabaw na graba. Kaya lang matindi nga po yung pagbuhos ng ulan. Kahapon na talagang bumubuhos pa yung ulan. Mabuti at tumitigil naman. Kaya talagang malambot yung lupa, lumulubog yung graba. Ay, the moment na magparagagalaw ka, lulubog sa putik ang iyong sapatos. Kaya di maiwasan na talagang maliligo sa putik ang sapatos mo. At kung medyo nagkamali ka pa ng apak, ay sigurado, sigurado, pati pantalon mo ay mapapadamay. At talagang napakaraming tao nandoon po yung mga barangay officials ng iba't ibang barangay. Di ko lang talaga kilala yung mga kuha na yun. Pero naka-uniform sila, ma-identify natin mga barangay officials kasi may kanya-kanyang uniform yung bawat barangay. And then yung mga individual persons na kumbaga naging saksi din sa matagumpay na programang ito. Okay, una natin siguro at medyo yung oras natin talaga ay napakabilis. Unahin natin yung mensahe kahapon. Yung aabotin na nating oras, sa dami natin ng siyempre yung Philippine Army pala nandoon, si Colonel Aseret, Major Aseret TNT, nandoon po sa pamuno ng kanilang hepe. Mga barangay police, mga BHW, mayroon po doon akong mga nakita. Ano po? Okay, unahin natin yung mensahe ni Governor kahapon doon po sa during the groundbreaking ceremony. At yung iba po, hindi natin talagang hindi kakayanin, punong-puno ng magandang balita kahapon. After nung groundbreaking, kasamang mic, ay talagang masayang-masaya. Pumunta na kami sa Poblasyon 1 para sa turnover naman ng integrated school building. At nandun si Ma'am Nim Fagwemo. Siya mismo po yung nagsalita, nagpasalamat sa ating Gobernador Egay Talyado, Congresswoman, mga municipal officials. Dahilan po sa napakalaking halaga yung building na yon na ipinagawa po ng provincial government at mayroong ipapagawa din yung katabilang mismo nung integrated school building na yon. Ayun namang kay Congresswoman Josie Banning Talyado, na ito po ay National Development Center for Children. Okay, this time since nakakaunti yung oras natin, yung mensahe po ni Governor. Eto, pakinggan natin. Oo. Okay, ito po yung mensahe kahapon. Bahagi lamang po ito ng mensahe ni Governor Egay Talyado. At susunod natin yung mensahe ni Congresswoman Josie Banning Talyado. At yung iba pa pong mga mensahe siguro sa marami pa naman susunod na mga Sabado at di kaya ng ating oras. Muli po doon sa mga nanonood, thank you very much. Worldwide, ang ating pong programa, hindi lang sa Cam Norte kasi naka-live po ako dito sa dalawang Facebook page, Call Radio, sa pamumuno ni SM Rodel Macarullobet. And sa akin pong Facebook page, Rick Palacio Jr. Annalyn Rias is watching, nadagdagan. At sa iba pa pong nanonood, nakikinig yan sa dalawang himpilan. At sana naman mag-like po kayo and mag-subscribe doon sa aking YouTube channel, Rick Palacio Jr. TV. Kapagkat yung like and subscription nyo, magsisilbi pong inspirasyon sa akin para pag-ibayaw pa natin yung mga dapat nating tuklasin at i-promote
sa buong mundo na maaaring magkaroon po na maging inspirasyon ng iba at matulungan natin yung mga karapat-dapat, tulungan naghihirap sa lipunan, mga walang-wala sa lipunan, maging instrumento ang aking YouTube channel. Ito na po ang mensahe na ating Gobernador Ege Tallado kahapon during the groundbreaking ceremony ng Camarines Norte Provincial Hospital Annex. Located po ito San Pedro, Santa Elena, Camarines Norte. Si Vice Mayor Jeff Mendoza. Sandali at Ang si Major Asheret. Then si Vice Mayor Jeff Mendoza. Mga barangay official. Sa inyo po lahat, muli, magandang umaga. Ito pong araw na ito po yung pinaka-sabi natin makasaysayan sa bayan po ng Santa Elena at sa Camarines Norte. Dahil ito pong hospital, ito pong pangarap ninyo na magkaroon ng hospital, tuwing election po narinig ko, ito yung pinapangako. Ako po, 2004, tumakbo akong Vice Governor, nanalo po ako. 2007, tumakbo po akong Governor, nanalo po ako. 2010, tumakbo po akong Governor, nanalo po ako. 2013, tumakbo po ako, nanalo po ako. 2016, tumakbo po akong Governor, nanalo po ako. 2019, tumakbo po akong Governor, nanalo din po ako dahil sa tulong po ng lahat ng mga Camarines Norte. Ilang term na po akong Governor? 5 na po ako. Siguro nagtatanong kayo, bakit nakakalima na ako dapat na term lang? Siguro po, alam niyo ang kwento naman, di ba ba? Kung anong ginawa nila sa akin ng aking mga anak. Pero nakabuti po sa mga Camarines Norte. Dahil ako po ay may 2 pa po akong termino. Pwede pa po ako tumakbo ng 2 termino. At ako po ay minahal pa naman ng Camarines Norte at gusto pa po ako. Maraming pa po akong magagawa sa Camarines Norte. Dahil lalong-lalong po ay 2 na pong talyado ang nagsiservisyo sa biligay ng servisyo sa mga taga-Camarines Norte. Sabi ko nga po, itong hospital na ito, tuwing election natin na pinapangako ito. Pero ang talyado po, kailanman hindi po kami nangako. Ang sinabi lang po namin, pag nanalo po kami ni Congresswoman, gagawin po namin ang lahat. Kasama na nga po itong Santa Elena, itong Camarines Norte Provincial Hospital Annex, ito na nga po, na worth 150 million po ito. Napakagandang hospital po ito. Initially po, meron tayong 25 na bed capacity. Yan po ay pwede pa po natin yan magkaroon ng expansion, another 25 para maging 50. Napakaganda po itong hospital na ito. Then, nung mga nakarang araw po, nagkaroon po kami ng groundbreaking sa Provincial Hospital. Worth 200 million po yun. Yung 50 million po doon ay mga medical equipment na mga modelo po talaga. Na sa Camarines Norte po tayo lang may mga ganong mga kagamitan. Na mga ladies talaga po yun, mga modelo. Yun po ay mga modelo. Kaya hindi na kailangan pumunta ng Manila o ng Naga dahil po meron na tayong mga gamit sa Provincial Hospital. Then nakarang araw po, nakarang linggo, sa Labo District Hospital po, nagkaroon din po kami ng groundbreaking worth 100 million. So yun po, inumpisahan na yan. Ang Camarines Norte Provincial Hospital, inumpisahan na rin po. At ito po, itong bonding po ito, umpisa na po ito. Itong project natin ito. So sabi nga po ni Congresswoman, next year, ito po ay tapos na po ito. Mamadali po natin ito. Kasi gusto ko po bago mag-eleksyon, ito po ay tapos na. At Dr. Francisco, gusto po ito ay operational na. Itong hospital na ito para pakilambaran na ng mga taga-bayan po ng Santa Elena. So wala na pong mga ako nito sa nating eleksyon. Dahil ito po, andito na. Tapos na. Ano po? So wala na mga ako. Alam niyo po, project ang pag-uusapan natin. Dito sa bayan ng Santa Elena halos ilan na lang ang naiiwan dito hindi magandang kalsada. Nag-usap kami ni Bukal Siya doon sa opisina ko nakarang araw. Sabi ko, pare, ano ba bang mga barangay dito ang hindi pa tapos? Sabi niya, maulawin. Meron pang ilan na rin, mga 2 point something kilometers. Sige, sabi ko, 2022,
pupuntuhan namin ni Congresswoman yan ng hindi bababa po na 100 million. Yung maulawi na yan. Yung San Basyon, maliit na barangay, may natitira pa rin yun. Kung kailangan pa ng 100 million na pondo, pupuntuhan po namin ni Congresswoman Josie Maring Talyado. Eh, Patal, inaya ba yun? Patal, inaya. Kay Kapitan Tapar, nasan ba hinahanap ko na ano? Yan. Basta, sigurado ka rin sa amin ni Congresswoman ng 100 million sa 22. So yan lang po ang mga barangay dito na may konti pang problema pagdating po sa kalsada. Kami po ako po, nagsalita po ako ng salita ni Congresswoman. Ano po yan? Hindi po ano yan. Hindi po pangako yan. Totoo po yan. Kapalongga. Punta tayo ng Kapalongga po ano. Meron din po kami po sa Kapalongga na para sa hospital ano. Na gusto rin po namin talaga mapaganda ang hospital doon ka. Ang isusunod po namin sa Lingadron Waiting Haya Kapalongga Hospital na po. Mga kalsada doon. Magkano ba ang pondo na inalaan doon ni Congresswoman? Napakalaki pong pondo. Next year po, magkano ba ang pondo na inilaan na naman ni Congresswoman doon? 700 million po ang pondo sa kalsada lang yun. Halos yung isang barangay nga doon, yung 100 million sobra-sobra na dinala po sa nailalagay. At isa pong malaking problema po ng Kapalongga ay ang water system ng Kapalongga. Paswerte pa ang bayan ng Santa Elena. Kasi po, kayo ay may tubig. Ang Kapalongga po, yung bayan, yung poblasyon mismo, wala pong tubig. Ano ang gagawin natin? Kasama ang aking mga kasamahan. Maglalagay po kami, magpo-construct po kami ng water system doon po sa Kapalongga po next year po para magkaroon ng tubig ang bayan po ng Kapalongga. Ano po ang problema ng bayan ng Kapalongga? Kaya mas kinulang po namin ni Congresswoman ng Kapalongga kasi napag-iwan na po ang bayan po ng Kapalongga. Napag-iwan na. Kaya matatapos ang unang term ni Congresswoman, unang term ko, marami po kami magagawa. Bayan ng Puno ng Labo, dami namin project. Sa bayan ng Jose Pangaliban, ang dami rin pong project. So, talagang po bumuhos po talaga project. Dahil dalawa po kami nag-iisip at naghahanap ng pondo para matulong sa ating pambayan ng Lumigat. Kaya bayan na Santa Elena, sa dating na eleksyon. Okay bayan, itutuloy po natin yung mensahe ni Governor Ege Talyado. Po magandang balita natin, hindi lang pangako, hindi pangarap, katuparan na ng mga pangarap ng mga taga Santa Elena. Tinutupad sa administrasyon ni Governor Ege Talyado at ni Congresswoman Josie Maring Talyado ang pagpapatayo ng isang hospital doon po sa bayan ng Santa Elena. Ipagpapatuloy po natin mensaheng yan ni Governor Ege Talyado pagkalipas lamang ng ating station ID. Ito ang kauna-unahang FM radio sa Camarines Norte, 100.5 DWENFM Full Radio, mas pinalakas. Pinagsamang balita at musika, hatid ng mga batikan at pinagkakatiwalaang news anchors sa Camarines Norte, 100.5 Full Radio News FM, 100.5 Full Radio News FM. Mula noon hanggang ngayon, nasa puso ang lingkod. Full Radio News FM, ang tunay na number 1 sa mga Kamnorte. At syempre po, nakasimulcast din tayo sa Radyo Pilipinas 96.9 DWCN-FM headed by SMIB Consuelo Garcia under the supervision po ni Attorney Don Colvera. Time check at 7:33 in the morning. Kaya siya'y ating pakinggan, kaya siya'y ating kailangan. Magpalit ang sa taong bayan, mayroon pang dagdag na alam.
At syempre po sa mga nanonood sa Facebook page ng Cool Radio, thank you very much at sa aking Facebook page. Thank you very much po for watching. Si dating Vice Mayor Adames Herrera po ng Binsos nanonood din. And of course, good morning sa ating presidente po ng Vice Mayor's League sa Camarines Norte, Vice Mayor J. Pimentel, sa lahat ng ating mga Vice Mayor, and of course sa ating lahat ng mga Mayor. Okay, tutuloy po natin na yung pong mensahe po ng ating gobernador, Egay Taliado. Kahapon lamang po ito sa masayang groundbreaking ceremony para po sa itatayong hospital sa bayan po ng Santa Elena. Ituloy po natin ang mensahe ni Governor Egay Taliado. Tuloy-tuloy po, hindi po magbabago yun. So marami tayong mga programa pagdating sa edukasyon, senior citizen, mga bataan, dami natin punto sa scholarship, halos hindi na-uubos na eh. Kaya, lalo pa natin palalakasin po yan. Kasi yan ang kailangan ng mga taga-Camarines Norte. Bakit po ang hospital ay tinitingnan po ang hospital na magmagano tayo, maglagay po tayo? Kasi, ito nga po, timing kasi nga, dahil sa, meron po tayong COVID-19. Pero ang Camarines Norte po, napakaswerte pa rin natin. Kahit nagkaroon po nagkaroon ng COVID. Kasi po sa Bicol region, Camarines Norte po ang pinaka-kukundi ang COVID. Dahil po sa may quick natin pagbabanday dyan po sa checkpoint na yun. At talagang pinaghandaan po natin yan. Dito po, abagay natin may mga frontliners, PNP, ang PDRR, MDRR, mga barangay official, mga municipal official, talagang po na yan. Tulong-tulong po kami kaya kukunti ang nag-fasting sa akin sa Camarines Norte. Kaya nga po, maluwag tayo dito ngayon, maluwag tayo eh. Maluwag. Hindi ko po masyadong iligpitan na ang pagtagi na sa loob ng Camarines Norte. Basta ang patuloy lang po namin pag-igpit ay sa dalawa pong boundaries, sa Toka at sa Tabubon. Yan po ang anan. Kaya, ano ba? Ano ba bang dapat ko sabihin sa'yo? Ano bang gusto niyo pong marinig? Nasabi ko na ata, no? Wala na. So, patapos ito, alam ko kayo ay gusto na. At mamaya po, may balance si Bukal Sierton. Kasi po, ay yung magkakaroon ng ground blessing po nung eskwelahan. Yung secondary high school, patantang doon? Integrated National High School na ngayon po magkakaroon ng high school ang poblasyon po ng Santa Elena. Ganun din po ang poblasyon ng Kapalonga. Ngayon din po magkakaroon ng high school, public high school. Napakahaba na mga panahon wala pong public high school. Siguro alam niyo ang dahilan. Yung mga kalaban natin sa politika, meron silang negosyo na private high school. Kaya ayaw nila magkaroon ng public high school. Pero sa amin panahon ni Congresswoman, ayan na po. Yung patagalang pangarap na magkaroon ng public high school. Mamaya po, blessing na. At doon nga sabi ko nga po, si Bukal Sierton ay doon pagpapakain. Ang papakain na po sa amin niya, baboy. Ramo, papakain po sa akin. Kaya dahil sa tuwa niya po, So sa inyo po lahat, ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Sa walang usawa, na suporta at pagpamahal niyo sa amin. Dapat po ang bahay po ng Santa Elena, magkaisa po tayo para sa mabilis na pag-unlad. Andito po kami, nangangako sa inyo, nagagawin ang lahat para makatulong at mabilis sa pag-unlad ng bayan ng Santa Elena. Mabuhay, bayan ng Santa Elena. Mabuhay, ang team gawa. Magandang umaga po sa inyo. Sa taong bayan, mayroon pang dagdag na alamat, kaya siya'y ating pakinggan. Kalasyo ating kailangan, tagapagpalit sa taong bayan.
ang isunod natin na magandang balita pa rin, magandang mensahe po si Congresswoman na Josie Baning Talyado naman na kahapon na siyempre magkasama po ang mag-asawa, si Governor at si Congresswoman na tulong-tulong para po sa pagdadala ng mga biyaya sa bayan ng Santa Elena. At kahapon lamang po ito, kahapon talagang daming biyaya ang aming nasaksihang kahapon. Ito, pakinggan naman natin ang mensahe ni Congresswoman Josie Baning Talyado. Tulong natin ang ating probinsya. Mas mabilis isang permahan na lang resolution na nanggaling din sa ating siyempre sangguniang panlalawigan. Kaya po ngayon, dala-dala ko yung papel na yun para ma-submit naman namin sa Monday. Yung mga pinirmahan para talagang bago magpasko, at least may papasko muli ako sa inyo. Aside from yung aking tawag ng Kuya Boy, yung aking sasakyan na kulay pink, na kulay ng pagmamahal ko sa bayan ng Santa Elena. Yan po ay talaga namang pera ko. Pinagmamalaki ko po na yan ay sahod ko yung ipinambibili ko ng aking muntikap ay binibigay sa barangay. Sabi ko nga po, hindi ko kayang sabay-sabayin bigyan ang lahat, ang 147 barangay. Pero pinagsusumikapan po na makarating ang mga proyekto sa inyo. Kasabay din po niyan, yung nakaraan, natapos natin ng ating tablet o iPad na ipinamimigay sa ating mga kabataan. Yan din po ay galing sa sariling pocket ng inyong kongresista. Napakinggan ko kanina, sabi raw ang pabaon daw sa amin, 2 milyon. Sana nga meron, Kasi po, nagkakagulo, alam niyo na, nagkakagulo sa Kongreso. So, nung nakaraang araw, sabi nila, magpuputo raw kay Cayetano, pinatawag na, namigay na ng sobre. Pero po sa amin, dahil po ako, naninindigan ako sa PDP, naninindigan ako sa kandidato ng PDP para sa speakership. Dahil kung sakasakali at kung magkakataon na uupo si Lord Alan Velasco, mas marami tayong makukuha, mas marami tayong mahihinging proyekto. Kasi this time, kakampi natin yung mga speaker. So, dasal lang po na pagkapalitan ay kasi lahat po kami ay pinatatawag lahat ng mga PDP congressmen ay pinatatawag sa kung kailangan pa raw, may message pa lang po ako kaninang umaga, kung kailangan ang eroplano ipapasundo pa para lang makarating ng Maynila. At saka yan na po ang order ng ating presidente na manindigan. Kung saan partido ka, manindigan ka. Ganyan din po ang hinihiling ko sa inyo. Kung saan partido kayo, manindigan kayo. Kung saan yung alam nyo nakakatulong yung tao. Kung saan ang alam nyo yung mga nakaposisyon ay tunay na naglilingkod at nakakatulong sa inyo. Panindigan po kayo. At sigurado naman po kayo ang proyekto ay talagang makakarating sa bawat barangay ninyo. Kasulog-sulukang barangay man yan. Tapos po kahit napakalakas ng ulan, nasa Nakalaya ako. Nag-turnover tayo at ng kalsada sa Nakalaya at saka yung project ni Gov. Egay na barangay hall. Na-turnover po kahapon. Sabi pa nga ni Gov. Ba't hindi mo isinabay yung kalsada ng Santa Elena papuntang Nakalaya? Sabi ko, susunod na lang kasi napakalakas talaga ng ulan. Baha-baha ang mga kalsada at ipinalita rin kanina, baha-baha ang Lucena, may mga barangay na baha. So, ayun po. So, natutuwa po ako talaga ngayon, full force ang bayan ng Santa Elena. Hindi ko akalain na ganito sa init yung pagtanggap. Ibig sabihin po nito, yung leadership ng ating mayor at vice mayor ay talaga namang pinakikinggan dito sa bayan ng Santa Elena. Ano po? And ang mga kapitan, lahat nandito para nag-expect na may i-announce. Kamaya po may i-announce siguro. Yung
mga project ninyo. Kasi sabi ko sa inyo, mas kabisado ni Guba po, hindi po ako nagpapara pero yung syempre po yung aking yung priority projects ko naman, talagang ako yung naglalagay doon kung saan barangay ko ilalagay. Katulad ng barangay dito, hindi sa akin humihingi yan, hindi yan lumalapit si Kapitan. Pero nung ako'y nangangampanya sa barangay dito, nung nakikita ko yung kanyang barangay hall, sabi ko, ano ba ito, barangay hall o kupahan? Sabi ko bang gano'n, kakaraman. So, ngayong 2021 po, kasama yun sa priority project ko, yung barangay hall ng barangay dito. Pero ngayon po pumunta yan sa akin si Kapitan. Hindi yan sa akin nakikipag-usap. Kasi po, yung mga natatandaan kong barangay, na alam kong kailangan may proyektong mailagay doon. Kahit hindi po kayo sa akin pumunta, kahit wala kayong resolution, ilalagay niya sa aking priority project. Marami po yung iba na pinaliliit ko mga ngayon yung mga projects yung sa 70 million na priority projects ng Kongresista. Pinaliliit ko po, pinaglalagay ko na lang sa mga barangay road na alam kong kailangan din naman syempre habang kayo ay naglilingkod sa inyong mga barangay, maayos din naman ang inyong opisina. Hindi naman yung parang kuprahan yung inyong opisina na napakainit. Paano kayo makakapag-isip ng tama kung hindi maganda yung opisina nyo? So, yan po yung isa, yun yung karamihan nakikita ko. Siyempre, mayroong nagpapos ng rural health, barangay health center, meron din po yan, kasama rin yan. Pero karamihan po yung mga kalsada yung malalaking project, yun na talaga yung sa DPWH na mismo, yung talagang pupunta sa inyong barangay para mag-survey. Diba, Kapitana, may pumunta sa iyo, nag-survey na ng project mo. So, hindi ko na po isa-isayin yung mga proyekto, pero talaga po, natutuwa po ako na pinagkatiwalaan nyo ang dalawang palyadong manungkulan sa parehong mataas na posisyon. Kaya naman po, hindi namin kayo binibigo. Hindi namin bibiguin ang mga taong nagtiwala sa amin na patuloy kaming magbibigay ng maayos at tunay na serbisyo sa mamamayan ng Camarines Norte. Magandang mga po. Balik palasyo ating kailangan, hanggang pagpalita sa taong bayan, mayroon pang dagdag na alaman, kaya siya'y ating pakinggan. Okay bayan, di ba nakakatuwa na mapakinggan at masaksihan ang ginagawa ng ating mga opisyal sa lalawigan sa pamuno ni Governor Regay Talyado, Congresswoman Josie Baning Talyado, at sa katuwang siyempre yung mga barangay officials, municipal officials, provincial officials natin, and of course ang national sapagkat yung pundo naman ni Congresswoman siyempre galing sa national. Yung pundong ginagamit naman ng ating gobernador, yung era ng provincial government, at nakakahingi din sa national. Di ba? Nakakatuwa na kahit yung Santa Elena Hospital, itong Camarines Norte Provincial Hospital Annex ay nasa Santa Elena. Kahit hindi naman po tayo doon kumbaga beneficiary sapagkat para sa mga taga Santa Elena yon, nakakatuwa sapagkat hindi na po sakasakali na mayroong mga emergency cases ay hindi na po dadalhin dito sa ating provincial hospital. Di ba nakakatuwa? Talagang nandyan ang pagtulong ng ating gobernador, ng ating kongresista. Talagang dahil nga galing sa kahirapan ng mga ito, ramdam nila at alam kung ano yung mga kinakailangan ng mga mahihirap nating mga kababayan. Kalsada, tubig, yung hospital, napakarami pa. Okay, oras natin alas 7:48 at ramdam namin yung kahit nga talagang kahapon dato doon sakripisyo ng lahat sapagkat from Daet going to Santa Elena, siyempre more or less 2 hours yung traveling time. Maulan pa, yung ulan naman talaga pag tumigil, tigil naman. Pag bumuhos naman, ang lakas naman. At kahit nga ganun kaputik doon sa San Pedro,
Pero baliwala lang yun na ang ramdam natin. Masaya pag nakikita ko yung mga tao roon na ang mga nakatawa sila. Siyempre, sino ba namang hindi matutuwa? Magkakaroon na ng katuparan ng pangarap ng mga taga Santa Elena na magkaroon sila ng sariling hospital. O di po ba? Bukod sa hospital, yung ipinatayo pang integrated secondary high school building, nandoon, turnover sa poblasyon naman po yon. And then financial assistance sa mga guro, nandoon. Hindi na po ako napasama pa doon sa financial nung bandang hapon kasi medyo nabasa nga kami dahil yung aming eroplano napaot. Naigaray pala doon sa medyo malambot yung lupa at talagang yung ulan na titigil ng ilang minuto, mamaya nandyan na naman. Kaya napalabang kami pagtulak ni Ram. At salamat po nga pala doon sa mga concerned citizen na tumulong din sa amin dyan sa pagtulak sa mga barangay police. Salamat po at nagkataon na napadaan yung ilang barangay police at mga kabataan, nagpatulong kami at hindi namin kaya. Sa lalim ng putik na yon, talagang hindi sana kami makakaalis. Kaya hindi na po kami nakasunod pa doon po sa nung hapon na. Ano po, talagang nabasa tayo, putik-putikan na yung sapatos natin. Pero masayang-masaya po kami. Baliwala po yung pagod. Ang kaligayahan ang umiral sa amin sapagkat kung anong kasiyahan po ng mga taga Santa Elena, siyempre yun din yung kaligayahan. Doble pa ang kaligayahan ng ating mga opisyal, si Gob, si Kong Josie, mga municipal officials, si Mayor Borja, Vice Mayor Mendoza, mga Sangguniang Bayan members, mga barangay officials, lalo na mga citizens ng Santa Elena. Ano po, talagang masayang-masaya po sila. In connection with that, pakinggan natin yung nagkataon na nandoon ay naghahanap ako ng makukunan ng reaksyon doon kahapon ng kahit sinong konsihal. Hindi kong sabi ko kilala, mabuti na ituro sa akin ni kasamang Raven at ni kasamang Romel. O yan nga, o si sarong konsihal. O yan nga yung pwede mo makuna ng reaksyon. O si konsihal Cecilio Bactol. Ayan, ito yung natimingan natin na nandoon. Ano po, ito po, pakinggan natin yung maikling kwanlanan man po ito. Sabi namin sa dami po ng biyaya na dala ni Gob Egay Talyado, ni Congresswoman Josie Baning Talyado, Provincial Government. Ano po ba naman ang pakiramdam po ninyo, Konsyal Cecilio Bactol? Ito po bahagi lamang ng aming panayam ni kasamang Romel Del Moro at ni kasamang Reben Rosario. Siyempre doon sa kanyang may
Okay, yan po, yun yung tingnan nyo, ramdam na ramdam ni Konsyal ng mga taga Santa Elena sa Pangkalatan, at yung mensahe ni Konsyal, ramdam na ramdam niya yung kaligayahan dahilan po sa katuparan ng pagpapatayo na ng hospital dyan po sa kanilang bayan. Sirik palasyo ating kailangan, tagapagpalit na sa taong bayan, mayroon pang dagdag na alamat, kaya siya'y ating pakinggan. Okay bayan, sa buong mundo napapanood tayo through Facebook po, Rick Palacio Jr. Facebook page at Cool Radio. Salamat po. Ito pong programang ito, di ba? Napakahalaga na maibalita natin lalo na sa mga taga Camarines Norte na maaring naninirahan o pansamantalang naninirahan sa ibang lugar, lalo na sa ibang bansa, na napapakinggan nila sa pamamagitan ng programang Barangay Kapitolyo. Ito pong mga good news, mga ginagawa ng ating mga opisyal dito po sa ating lalawigan. Kaya yung mga nanonood po ay ang regular na mga viewers natin sa ibang bansa, and of course sa aking sister nanonood, nandoon siya sa Saudi Arabia. Ingat kayo riyan. At yung mga kaibigan natin na sa ibang bansa, sila po ay nanonood sa atin. Thank you, at natutuwa na maibalita natin ito pong ganitong mga development sa ating probinsya. Okay, at may dagdag ko na lamang at malapit na tayo paalam doon sa mensahe ni Governor doon sa poblasyon, kasi wala na tayong anyway, kahapon na ilab naman po ng inyong lingkod yung programa kahapon sa Radyo Pilipinas, at napakinggan ng mga taga Camarines Norte. Isa po sa bagong balita kahapon, yung hindi nakarinig. Right after kasi nung mensahe ni Governor, si Ma'am Nympha Guemo, nag-message po siya. Kaya lang wala nang maikli na yung minuto natin, yung oras. Nag-message po siya doon sa poblasyon before the turnover of 3 rooms secondary integrated school building. Talagang nagpasalamat po siya kay Governor, kay Congresswoman Josibani Talyado, sa ating alkalde po, sa mga opisyal ng Santa Elena sa pagtutulungan na maipagawa itong school building na talagang intended for the benefits po ito ng mga kabataan. Pero ang isa po roon sa pinalakpakan ng todo, no, banggitin ni Governor at kinausap si Schools Division Superintendent ng ating lalawigan, si Ma'am Nympha Guemo, na sabi ni Governor yung pondo para sa palarong panlalawigan, at wala na nga pong palaro, kung ano pa mang pondo na pwedeng gamitin po riyan, ay sabi ni Gob, ibili na natin yan, ma'am, ng tablet para sa mga mahihirap. Sa mga mahihirap lang po ito. Yung hindi kaya ng mga magulang, talagang labis na kahirapan ang dinaranas, ito po yung magiging beneficiaryo. Kaya palakpakan yung mga tao roon, mga barangay officials, ramdam nila kung gaano kahalaga ito pong gadget na ito para po sa distance learning, dahil sa pandemya walang face-to-face na classes, kaya ito po ang kailangan. Right after po ng message ni Gob, nakikinig sa Radyo Pilipinas kahapon, ay nag-text sa akin. Lagi daw siyang nakikinig nga sa Radyo Pilipinas, at baka niya pwede nang mailista si pangalan ng anak ko. Ang sabi ko naman ay siguro po ang coordination niyan through channel, with respect sa ating alkalde dyan sa Santa Elena, siguro po kako ang mas nakakaalam kung sino yung karapat-dapat na mabigyan ay ang ating alkalde po riyan, si Mayor Dina Borja, sa tulong ng mga barangay officials. Siyempre, yung mga barangay officials, maaring sila yung magrekomenda. Ano po ang pakiusap lang natin, since na siyempre yung pondo limited lang naman po yan. Sana ma-maximize ito talaga doon sa mas karapat-dapat na mabigyan. Yung mga barangay officials, sa province-wide po ito, hindi lang po ito Santa Elena. Ano po? Province-wide po yun. Kaya nga, binabalita ko po sa inyo, dahil nga sa kapos na tayo sa oras,
yun po yung bago na nabanggit ni Governor sa awa ni Governor, ni Congresswoman na doon sa mga kabataan na wala pang gadget, talagang marami pa pong namumroblema. At maging sa amin dyan sa Radyo Pilipinas at dito sa Cool Radio, may mga lumalapit, humingi po ng tulong kung paano sila magkaroon ng tablet o kaya cellphone para magamit ng kanilang mga anak sa pag-communicate sa kanilang guro, sa kanilang kaklase, pag-research. Napakahalaga po talaga niyan. Yung iba naman may kakayanan, ay hindi naman na siguro sila sasali rito. Yun lang pong walang kakayanan, sila po yung talagang karapat-dapat na mabigyan ng tablet. Limited lang naman po siyempre yung budget. Pero sa computation kahapon, pinakwenta ni Governor, ilan ba? Ilang units? Parang, kung hindi ako nagkamali, nasa 5,000 na unit. Yung kayang bilhin nung pundo mula sa Provincial School Board. Yung supposed to be gagamitin sa Palarong Bicol, Palarong Panlalawigan, yung Bicol Meet, Provincial Meet, hindi na nga daw po yun matutuloy dahil sa pandemya. Kaya nagdesisyon si Governor dahil sa awa sa mga kabataan, mga magulang na naghihirap na walang magamit sa distance learning, yun na ang desisyon ni Governor. Di ba nakakatuwa? Kaya yung pong mga barangay official siguro ang magre-recombine na dyan sa ating gobernador o kaya padaanin sa mayor nyo. Yung DSWD, may listahan naman po yan kung sino yung mga karapat-dapat, mga mahihirap na dapat talagang matulungan. Ano po? Kasi maaring yung iba na medyo nakakaangat naman, sana wag naman ano po, kaya nyo namang bumili yung may gadget na, wag na. Yung po talagang wala pa at talagang hindi kayang bumili dahilan sa estado ng kanilang anak buhay, mga magulang, kasino lang namang kinikita araw-araw. Please, ako na nakikiusap. Ano po? Ako na nakikiusap kasi maaring yung iba mag-isip ka agad, ay mag-urunahan. Hindi po yung ganon. Ito po ay ang purpose ni Governor, yung walang-wala sa lipunan, yung mga talagang hindi kayang bumili ng mga magulang para sa kanilang anak. Ito po yung poorest of the poor sa ating lipunan. Kaya please, wag naman natin samantalahin na kahit tayo po ay malapit sa mga barangay officials, yung mga barangay officials, see to it po ng ating irerekomenda talagang karapat-dapat na mabigyan. Kasi limited lang po itong pwedeng mabili doon sa pundo po ng Provincial School Board. Di po ba nakakatawa yung mga ganyang balita? Kaya yung mga nanonood sa around the globe through our high-tech na social media, through Facebook, at syempre mapapanood din ito sa aking YouTube channel, Rick Palacio Jr. TV. Yan po naman ay sana makapag-like din at makapag-subscribe po kayo. Another platform yan para ma-disseminate natin sa buong mundo ang ating pong mga magagandang accomplishment dito dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. With that, ako po naman ay mag-i-exit na at ako ay inabot na ng oras ng pansamantalang pamamaalam. Okay? Rick Palacio ating kailangan, tagapagpalit ng taong bayan, mayroon pang dagdag na alaman, kaya siya'y ating pakinggan. Sa pangalan po ng bawat Pilipino, sa pamumuno ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, sa pangalan po ng bawat Camnorteño, sa pamumuno ni Governor Egay Talyado, katuwang si Congresswoman Josie Paning Talyado, mga barangay officials, municipal at provincial officials, at siyempre sa ating mga ordinaryong mamamayan na talagang nandyan ang pagsuporta sa mga programa ng ating pamahalaan. Sa pangalan po ng dalawang himpilan na sabay niyong napapakinggan ang ating mga magagandang balita sa programang Barangay Kapitolyo, andyan po ang Cool Radio 100.5 ANFM sa pamumuno ni SM Rodel Macaro Llubit at Radyo Pilipinas sa pamumuno ni SMIB Consuelo Garcia sa supervisyon ni Attorney Don Colvera.
Bayan, ako po inyong nakasama, ang lalaking hindi mayaman, pero may palasyo naman. Si Kuya Rick Palacio Jr., maraming salamat po sa inyong pagandabayan. Muli sa susunod na Sabado, alas 7 hanggang alas 8 po ng umaga. Okay, Ken, sa aking sister nanonood mula doon sa Saudi Arabia. Ingat-ingat kayo riyan, mga OFW, na mga lalo na yung mga taga Camarines Norte. Pero bago tayo tuloy magpaalam, siyempre bayan, sabi ko po, ang buhay natin hindi kompleto at walang saysay kung ang Panginoong Hesus ay hindi natin kaagapay at ang kanyang salita ay hindi natin kaagapay. Ito po ang ating good news for the day mula po sa 1 Corinthians 16:14. 1 Corinthians 16:14. Sabi po rito, everything we do, let us do it with love. Ibig pong sabihin, ang lahat nating ginagawa, gawin nating mayroong pagmamahal. Bayan, lagi ko po sa inyo iniwan ng isang maigling kasabihan. Siyempre, kasamang Philip, thank you ha. Thank you sa pag-assist. Susunod na po si Konsyal, si Konsyal. Siguro nga magiging Konsyal ito pagdating ng araw, si Kagawad Nards Kagawad Nards Hernandez. Muli po, God bless us all. God bless Camarines Norte. Lagi ko po sa inyo iniwan ng isang maikling kasabihan, ang taong may mabuting kalooban, pinagpapala ng puong may kapal. Thank you, God bless. Thank you, God bless us. Praise the Lord.